Naka-mute kayo. Salamat sa kalinga at sa pag-ibig mo, nakamtan namin sa ganap ng pagpapalangin, katugunan sa dalangin at ang pagkatubos, ang lahat ng pagpupuri ay dapat sa Diyos. Ang Diyos ay purihin, siya'y purihin, ilakas ang ating tinig at siya'y purihin. Ang Diyos ay purihin, siya'y purihin, ilakas ang ating tinig at siya'y purihin. Sa pangalang Jesucristo, papuri ay dapat lumuhod sa harapan niya, kamay ay itaas. Pag muli siyang naparito, tayo'y ipipisan, magalak nating purihin ang kanyang ngalan. Ang Diyos ay purihin, siya'y purihin, ang kamay ay itaas mo at siya'y purihin. Ang Diyos ay purihin, siya'y purihin, ang kamay ay itaas mo at siya'y purihin. Naka-mute. Marichu, paki-mute. Sa lahat ng pagkakataong aking purihin ang Panginoon, hindi ako titigil sa pagpupuri sa Kanya. Ating pupurihin kanyang mga gawa, yaong mga naaapi, makinig at matuwa. Sama-sama nating ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon. Sabay-sabay nating purihin ang ngalan niya. Tingnan natin at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Puri sa Diyos ng biyaya at sa lahat niyang nilikha. Kalangitan ang naghayag ng
Tayo ay manalangin. Walang mga pananalita ang tunay ngang makakapaglarawan o Diyos sa aming mga nararanasang kabutihan at kadakilaan mo. Ang kami ay tipunin sa araw na ito ng pagsamba, bagaman sa kaparaang bitwal ay isa sa iyong kamanghamanghang at biyayang pagkilos. Pinagbubuklod mo ang mga sambahayan sa isang diwa na walang anuman ang makakapaghiwalay. Pinagkalooban mo kami ng pag-asa sa gitna ng panghihina ng loob. Binubusog mo ang aming mga kaluluwa bilang tinapay at nagbigay buhay. At pinapatid ang aming uhaw bilang nagbibigay buhay na tubig. Sa aming pagdulog sa iyo, sa pagpupuri at pagsamba, buksan mo ang aming mga mata ng pananampalataya upang makita ka at sama-samang mamangha sa iyong kapangyarihan, pag-ibig, at mapagpapagaling na presensya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Diyos na magulang, panghalanganan, o mamayanin ay sumangin, gawin nawan iyong kalooban sa lupagaya ng salangin. Si Jesus, ang tinapay na nagbibigay buhay ay nagturo na iwaksi ang kapaitan at galit, na maging mapagbigay buhay at mapagkasunod sa lahat ng ating mga gawin. Tayo ay lumapit sa Diyos at malinis niya muli sa ating mga sala sa pamamagitan ng isang mataimtim na pagpapahayag ng mga kasalanan. Sabay-sabay nating sambitin ang panalangin ng pagsisisi. Tulad ng mga salmista, tumatawag kami sa iyo, O Panginoon, mula sa kailanliman. Dinggin mo ang aming mga tinig at matamang makinig sa aming panaghoy para sa kahabagan. Hindi kami nakakaabot sa inyong kaluwalhatian. Tunay nga na kung ikaw ay gumagawa ng talaan ng aming mga sala, sino ang makakaharap, Panginoon? Subalit sa iyo ay mayroong kapatawaran kung kaya't makakalapit kami na may paggalang. Patawarin mo ang aming makasarili at kasakiman na nag-aalis sa iba ng pagkain sa kanilang dulang. Patawarin mo ang aming mga kawalang pag-aalala sa iba na naiwanan silang nag-iisa sa malalim na nagdaramdam. Mahabag ka sa kakitiran ng aming pag-iisip at kawalan ng habag na hindi namin naisapamuhay ang mga katuruan ni Jesus at sinunod ang kanyang mga halimbawa. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapatawaran na may pamalas ang totoong kabutihan at malasakit sa kapwa. Turuan mo kaming mamuhay sa kasaganaan tungo sa hinaharap bilang matagumpay at tinubos ng bayan. Palalahanan mo tuwina na kami ay iyong mga pinatawad at minamahal sa pamayanan.
Mga minamahal, pinatawad na hinirang ng Diyos, ilagak ang inyong pag-asa sa Panginoon dahil tanging nasa Kanya lamang ang di nagmamaliw na pag-ibig at lubos na katubusan. Tinubos na kayo ng Diyos sa inyong mga sala. Papuri Sa Diyos na aming manunubos. Isa pong maganda, medyo maalinsangan na araw ng linggo. Malugod na pagtanggap sa atin pong Tagalog online service. Salamat din sa inyong pananatili sa ilang minuto na medyo tayo ay nagkaroon ng lag. Salamat kay kapatid na Jeff. Okay lang kapatid na Jeff. Minsan nagkakaroon talaga ng ganyang mga aberya, pero relax lang tayo sapagkat tayo ay pinagdurugtong ng Diyos. Kaya manatiling konektado kahit medyo ang ating koneksyon ay isang talagang malaking hamon. Ngayon ay labing isang linggo, 11th Sunday after Pentecost. At alam naman natin na ang buwan ng Agosto ay buwan ng misyon sa buong UCCP. At ito rin po ay tinalaga namang CWS month sa ating UCCP Ellenwood Malati Church. Atin pong tinatanggap ang mga Hugo Perez na kapatiran. Marahil ang ilan sa kanila ay nasa Facebook. Tuwing ikalawang linggo ng buwan, ito po ay itinalaga para sa EMC na mangaral sa atin pong Hugo Perez Outreach Center. Dapat andoon ako ngayon. Pero dahil sa kalagayan natin ngayon na MECQ ang bayan ng Cavite at ECQ naman ang Metro Manila, ay limitado po ang physical gathering. Kaya minabuti na tayo ay nasa online na lamang at pinadalhan natin ng link ang ating mga kapatid sa Hugo Perez Outreach Center. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating patnugot ngayong linggo. Ang mag-inang Marichu at Maika Gutierrez. Ang atin pong batang si Maika ay nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan lang, no? At nakikita ko ang pangalan ng amang si kapatid na Lieutenant Colonel Dennis sa atin pong Zoom room. Siya ay nasa Barcelona, Spain. At hindi maglalaon, ang kanyang buong pamilya ay makakasama na rin niya. Kaya magandang pagkakataon ito na nakasama natin ang mag-inang Maika at Marichu Gutierrez. Si Maika ay papasok na grade 5 ngayong academic year na ito. Ang ating din pong choir in charge ngayon ay ang ating mismong Crusaders Choir sa pangunguna ng ating pong kapatid na Pio Vizcara. At ang accompanist na si kapatid na Josh Agarado. Muli kayo ay pinapaalalahanan na lalo na yung mga may access naman sa computer, internet, bisitahin naman po ang ating website. Doon ay ating matutunghayan ang ating pong intercessor na daily devotional guide mula sa atin pong kapatid na Tex Abante. Salamat sa kanya na tapat na ito ay sinusumite para araw-araw tayo ay mayroong pagkain mula sa langit. At ang atin pong in-focus
ay maaari din nating makuha mula sa atin pong website. At ito po ang inyong lingkod bilang liturgy writer din sa buwan ng Agosto ang siyang nangalap nito para sa atin pong Sunday devotional. At noong nakaraang Miyerkules, tayo po ay nagkaroon ng ating General Day of Prayer dahil ito ay unang Miyerkules ng buwan. At nagpapasalamat tayo sa Christian Witness and Service Committee na nanguna sa pananambahan. At syempre, ang nagbahagi ng kanyang testimonial meditation, ang atin pong Elder Dorcas Alguso, na sinalaysay niya ang naging buhay ng kanyang ama na si Reverend Pastor Cometa bilang isang inspirasyon sa gawaing pagmimisyon. Siya ay naging instrumento ng Diyos para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo, evangelical faith sa island ng Samar. Salamat po at muli tayo inaanyayahan tuwing Miyerkules alas 6:30 ng gabi. Ang atin pong Ellenwood Christian School ay nagpapatuloy sa enrollment bagaman nagsimula na ang pasukan noong Lunes. At makikita po natin kung available sa ating screen ang line-up ng atin pong faculty and staff ng Ellenwood Christian School sa taong ito na 2021-2022. So, pinangungunahan po sila ng atin pong diaconal minister, Ellen Murada. Sa ngayon ay ang latest nilang enrollment ay 123. Pero ipanalangin po natin na ito ay madagdagan pa. Anyway, bukas pa naman ang enrollment at online pa rin po ang kanilang pamamaraan ng pag-aaral hanggat tayo ay nasa ganitong pandemya. Ang ECS ay isa ring mission arm. Bahagi po yan ng gawain ding pagmimisyon ng iglesia sa larangan ng formal education. At ang atin pong 114th EMC founding anniversary na ang nangunguna po ay ang ating youth ministry ay magpapatuloy sa kanilang webinar series. Naalala nyo, noong nakaraang buwan ay ergonomics. Ngayon naman, ngayong August 22, ay sa pighati at pagyabong. O di ba? Magandang title ng kanilang webinar series. Ano po ito? Ito ay magandang tip naman sa pag-cope o pagharap ng atin pong dinadaan ng pandemya. At ang resource person po ay our very own Dr. Amy Guarino. So yan po ay sa darating na August 22 at yan ay 1:00 ng hapon. Bago, in between ang ating pong morning tsaka afternoon service. Papadala na lang po ang ating link sa susunod na mga linggo. At tayo po'y bumabati sa mga nagdiriwang ngayon ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito ng linggo hanggang sa darating na Sabado. Kung inyo pong makikita, ang atin palang kapatid na Josh Agarado, bukas ang kanyang birthday, no? At ang mga nagdiriwang din ng kanilang anibersaryo ng kasal. Isa lang pala ang nandito, August 14. Mga kapatid, atin pong makikita ang talaang ito sa atin din pong website. Kung meron kayong kilala o kung ang pangalan ninyo ay na hindi napasama, huwag niyo pong ikalungkot. Sabihan niyo po kami. At atin pong idadagdag sa record ng atin pong mga birthdays. At ang atin pong EMC ay may YouTube na.
Magagawa po nating repasuhin ang ating mga online worship services. Kung gusto nating puntahan ang English na service, ay maaari natin yang ma-review. Click nyo lang po, Ellenwood Malati Church online worship. Ito ay atin pong inopen bilang pag-archive o pagtatago ng mga records or maging ng atin pong mga kaganapan para sa bahagi ng Historical Preservation Desk. So, maaari nyo na po iyang matunghayan. At patuloy tayong nagpapasalamat sa mga sa ating pong pagiging Kristiyanong katiwala ng Diyos, sa inyo pong paglalagak ng inyong mga offering, ikapu at iba pang handog. Muli paalala, inyo pong ipaalam sa amin o i-forward sa amin ng screenshot ng inyong transaction slip para madali-dali sa ating finance staff na matrace ang pumapasok na deposit sa bank account ng ating pong simbahan. At tayo ay nasa ECQ, ang Metro Manila. Sabi ko nga, at ang Cavite ay MECQ. Marahil kayo man ay nakaririnig ng mga pamilyang nagkaka-COVID. So, ingat-ingat at patatagin ang buhay pananampalataya. Talagang tayo po ay nabubuhay lamang sa kahabagan ng ating Diyos. At ngayon, dahil sa tayo ay nasa Mission Month, ngayong araw na ito ng linggo, ay atin pong ipapakita sa pamamagitan ng isang video clip ang Church Planting Ministry na ngayon ay isinasagawa sa Barangay Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Tunghayan po natin ang video clip na ito.
Tayo po ngayon ay dumulog sa trono ng panalangin ng Diyos. Salamat, O Diyos, sa aming nakita na kilos mo sa pagtatanim, pangangalaga ng isang pamayanan ng mananampalataya, O Diyos, sa dako ng Hugo Perez, 13 Martires, Cavite. Ito ay tunay ngang sumisibol pa lamang. Balit na udlot dahil sa pandemya. Ngunit nakikita nga namin, O Diyos, na sa dakong ito, na isang malawak na government relocation site ay potensyal na mapaghahasikan ng iyo pong magandang balita kay Kristo. Salamat sa pagbubukas mo ng ganitong gawain sa dakong iyon. At kakaiba sapagkat 3 simbahan ang nagtutulong-tulong para sa gawain ito. Kung ang mga nakakaraang panahon, O Diyos, ang EMC ay sanay na nag-iisa sa gawain ito, salamat sapagkat kami ngayon ay iyong inaakay sa panahon at pagkilala na ang gawain nga ay isang sama-samang adhikain. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatiran doon na ang ilan ay dahil sa pandemya ay naapektuhan ang pagdalo, lalo na pagpanahon na matindi o mahigpit ang community quarantine. Marahil ang ilan sa kanila ay kasama namin ngayon na nasa Facebook. Pagpalain mo ang mga sambahayang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang mga direktang nangangalaga sa kanila na ngayon ay nasa kamay ng amin pong Pastor Elsie Aquino ng UCCP 13 at pag-alalay ng amin pong kapatid na Beverly Dulos Bernal. Panginoon, salamat sa mapagpalang sandaling ito ng pagsamba. Bagaman nagtatagal nga kami sa ganitong pamamaraan, ngunit may pinapakita ka sa aming mahalagang bagay sa pananampalataya. Nawa makita namin ito, Panginoon, at laging maging mapagpasalamat. Kung may mga pagkakataong kami ay napangungunahan ng takot, lalo ngayon na mabilis kumalat ang variant ng COVID na ito, ay akayin mo kami sa pagtuon ng aming paningin at ng aming buong pagkatao sa iyo. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Hindi mo kami kailanman iiwan. At hindi mo hahayaan, O Diyos, na kami ay mapahamak. Pinahihintulutan mo lamang na mangyari ang mga ganitong bagay upang lumalim pa kami sa aming ugnayan sa iyo. Inaalala namin ang aming mga kapatid, Panginoon, at mga pamilya na ngayon ay nakaharap ng COVID-19. Hindi man namin mabanggit ang kanilang pangalan, ngunit nalalaman mo, Panginoon, na ang mga pamilyang ito ay naka-lockdown. Hindi sila maaaring lumabas. Ang mga pangangailangan nawa nila ay iyong tugunan. At papanatagin mo ang kanilang kalooban. Ano ba't ito rin ay lilipas. Gayun din, Panginoon, aming itinataas sa iyo ang amin pong bansa na sa pagdaan ng panahon at paglapit ng mga araw sa nakatakdang National Election 2022 ay nakakarinig din naman kami at naririnig sa mga balita ang iba't ibang mga lumalabas sa kakandidato o nag-iisip pang kakandidato sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Ngayon pa lamang, Panginoon, bigyan mo kami ng matalas na paglilini sa pagpili ng mangunguna
sa bayan. Nawa ay hindi nga kami tumingin lamang sa maiaalok nilang pagkain o tinapay o bagay na material. Kung hindi, Panginoon, tingnan namin ang kanilang plataporma pagdating sa ikabubuti ng kalagayan ng sambayanang Pilipino. Ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na humawak sa buong mundo. Na sa iba't ibang dako ay nandoon ang mga karanasan ng pagsulpot ng variant ng COVID. Ngunit sa kabila nito ay may pag-asa naman lalo sa pag-roll out ng bakuna. Kaya naman lalo na ang mga bansang katulad ng Pilipinas na kapos sa resources, nawa ang bakunang ito ay makarating, lalo na, Panginoon, sa pinaka kapos na naming kababayan. At sa mga dako nga na nagkukulumpunan ang mga tao. Salamat, O Diyos, na Ikaw ang tanging sa amin ang makapagliligtas sa pandemyang ito. Nawa hindi ito lumipas na hindi namin nakikita, Panginoon, ang ipinahahatid mong mensahe at aral sa amin. Patuloy kang mangusap sa amin ngayon sa pananambahang ito, Panginoon. At huwag mong loobin na mahadlangan kami ng anumang bagay na maririnig kung saan ay makapipigil ito sa pagdinig namin sa iyong banayad na tinig. Maging mapagpala nawang sandali ito, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ating basahin ng sagutang ang aralin sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan sa unang aklat ng mga hari kabanatang 19, mga talatang 4 hanggang 8. At mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay napaupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, ilalabit siya nito at sinabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos.
Ang Ama'y papurihan at ang Anak at ang Espiritu magmula sa unang mula ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Pagpaumanhin po natin ang naglag ulit. Kung ang atin pong patnugot ay maaaring mabasa na, ang pagbasa sa banal na kasulatan ay pwede na po nating ituloy kahit hindi po naka-flash sa screen. Kaya po ba? Ang pagbasa mula sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 6, mga talatang 35 at mula 41 hanggat 51. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." At sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabing iyong bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban dalhin saya sa akin ng Ama na nagsusugo sa akin. At ang lumapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa muling araw." Sa huling araw.
Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat makikinig sa Ama ay natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamamatay. Ako nga ang tinapay ng buhay na nagbibigay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang aking tinapay na ibinibigay ko upang mabuhay ang sanglibutan ay ang aking laman. Tayo ay pinagpala na ng ating Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Atin ngayong pakinggan ang mensahe mula sa Crusaders Choir na kasunod ng kapahayagan ng salita mula kay Pastora Ling.
Purihin ng Diyos sa mensaheng dinala sa atin sa awit ng Crusaders Choir. Walang maruming pagkain sa kumakalam na sikmura. Ito ang winika ni Jessica Soho sa kanyang State of the Nation documentary section patungkol sa pagpag. Ilang taon nakalipas bago ng pandemya. Naalala niyo po ba itong salitang pagpag? Kaugnay ng paghahanap ng pagkain ng mga nangangalakal ng basura sa isang depressed community sa Kamaynilaan. Mga tirang pagkain mula sa food establishments na itinapon ng basura na siya namang kinakain ng mga kumukuha ng basurang ito na nang lumaon ay pinagkakitaan na rin. Mga kumakalam na sikmura ay pinatulan na rin ito. Mabuhay lamang. Kadusta-dustang sitwasyon. Paano na kaya ngayon sa panahon ng pandemya at lockdown na naman ng NCR? Meron pa kayang pagpag na makukuha para sa kumakalam na sikmura? Tayo ay manalangin. Ibukas mo, O Diyos, ang aming mga puso, mga tenga at buo naming pagkatao sa pakikinig ng iyong mensahe ng buhay. Amen. Kalam ng sikmura ay pangunahing dahilan sa pagkapit sa patalim ng mga tao. Subalit naniniwala akong kahit pa isang busog na sikmura ay gagawa pa rin ng masama dahil nag-uugat ito sa ating pagiging makasalanan na tanging ang Diyos lamang kay Hesukristo ang makapagbibigay ng ganap na lunas at kabusugan. Ang mga pananalita niyang, "Ako ang tinapay ng buhay." Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang nagpapatunay ng ganap na kalunasan na dala ni Kristo para sa kagutuman. Subalit, ang katotohanan ito ay hindi mauunawaan ng taong kumakalam ang sikmura. Kaya tinugunan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakain muna sa kanila ng literal. Sa ministeryo ni Jesus sa mga tao, kinilala niya ang pangunahing pangangailangang ito. Kaya nga inutusan niya ang kanyang mga alagad na pakainin sila. Yaong mga sumusunod sa kanya at nakikinig sa kanyang pangangaral. Hindi niya sila pinauwi tulad ng pinayo ng kanyang mga alagad at magkanya-kanya ng paghahanap ng makakain. Hindi rin natinag si Jesus sa kakulangan ng pananalapi ayon sa kwenta ng kanyang mga alagad para sa pagpapakain ng libu-libong katao. Basta sa puso niya, dama niya ang kumakalam na sikmura ng mga tao na kailangang tugunan sa pagpapakain sa kanila. Ginawa niya ito. Nagpakain siya ng 5,000 katao sa pamamagitan ng naroroong pagkain na inabot sa kanya ng sandaling iyon at nagmumula pa sa isang bata, 5 tinapay at 2 isda. Bagaman pangunahin ang pagkain sa pangangailangan nating mga tao, may pagkakataong hindi natin nadarama ang kalam ng sikmura. Dahil nababalot tayo sa takot at hindi maipaliwanag na kabalisaan. Sa ganitong kalagayan, tumutugon pa rin ang Diyos sa paraang kinikilala niyang kailangang may laman ang sikmura. Kaya sa kwento ng propetang si Elias, inutusan niya ito sa pamamagitan ng isang anghel na kumain siya. Ginising, pinabangon at inutusang kumain. Sa paglilingkod ng propetang ito, tiniyak ng Diyos na mayroon lagi siyang makakain, maging sa panahon ng tagutom. Naalala pa ba ninyo kung paano mga uwak ang nagdala ng pagkain sa kanya umaga't hapon sa batis ng karit na pinapunta siya roon ni Yahweh upang magtago? At kung paano ginamit ang isang balo sa sarepta upang siya rin ay makakain.
Isang balo na nagwika nang masumpungan niya ito at humingi ng makakain na wala na silang anupamang probisyon ng kanyang anak, kundi kaunting arina at ilang patak na lamang ng langis. Gayunpaman, sumunod itong balo sa iniutos ni Elias at ibinahagi ang natitira nilang supply. Kaya naman, hindi nawala ng arina ang lalagyan at maging ng langis ang sisigla nito sa buong panahon ng tagtuyot. Anumang reklamo ng mga Israelita sa ilang kapag kumakalam ang kanilang sikmura ay tinutugunan pa rin ng Diyos. Kumakalam o hindi, ang Diyos ay nagpapakain sa kanyang mga hinirang. Ngunit pinalalalim niya ang pangunawa natin ukol sa tinapay o pagkain. Tunay ngang ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, pagtukoy sa pagkain literal. Kaya matapos niyang busugin ang 5,000 katao at maringgan ang mga Hudyo sa pangungutya sa kanyang kakayanang gawin ang ganitong kababalaghan, gayong siya ay anak lamang ni Jose, nagpahayag na siya ng kanyang pagiging tinapay na bumaba mula sa langit. Siyang tinapay na nagbibigay buhay. Lubhang literal at mabababaw ang pangunawa ng mga Hudyong ito na tumutukoy sa mga nangungunang pangkat, mga aral at nakakaangat sa buhay. Ang marinig marahil nila ng pag-angkin ni Jesus na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi matanggap ng kanilang makitid na pag-iisip ang espiritual nitong kahulugan. Kalakip na ang pagkapilosopo nila. Hindi nila maangat ang kanilang pag-iisip na pinagmulan ni Jesus na pamilya. Paulit-ulit na nagsasabing kilala nila ang kanyang ama at ina na nagpapahiwatig na hindi nila matanggap na sa abang pinagmulan ni Jesus, maaaring gumawa ng kamangha-manghang bagay ang Diyos. Sinara na nila ang kanilang mga puso't diwa sa kung ano paman ang ipinangangaral ni Jesus. Kinailangan silang patahimikin ni Jesus sa kanilang pagbubulong-bulungan, pagbabadya na kailangan ng pakikinig upang ang mga bagay na makalangit ay tumimo sa lupang katawan ng tao at pag-iisip. Dito idiniin ni Jesus ang ginagampanan ng Ama sa langit na siyang nagdadala ng mga lumalapit kay Jesus. Sa madaling sabi, sa kanyang pinagmulang lahi ng mga Hudyo, kinikilala ni Jesus na siya'y isinugo ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Isang sugo na kaisa ng Amang nasa langit dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ako ang tinapay na bumaba sa langit ay isang pahayag ng lubos at dakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan dahil siya na mismo ang pumarito sa lupa upang ang gutom at uhaw ng sangkatauhan ay ganap na matugunan. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Sa pagsasalaysay ng Ebanghelyo, si Apostol Juan bilang manunulat ay nagawang maitala ang mga paglalarawan ni Jesus ukol sa sarili niyang pagkatao at pagkadiyos. Malalim ang estilo at puno ng mga doktrina. Kung ang Synoptic Gospels ay pawang salaysay, kay Juan, hinabi niya sa kwento ng buhay ni Jesus ang malalalim na ipinangaral nito. Ang pagpapakain ng 5,000 katao ay pinalalim niya sa pagtuon kay Jesus na siyang tinapay na bumaba mula sa langit. Itong pahayag na ito sa 1:6:35 na si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay
ay sinundan pa ng 6 na I am o ako. Sinundan pa ito ng 6. Kung gayon, 7 ang I am. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang pintuan. Ako ang mabuting pastol. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Ako ang tunay na puno ng ubas. Ang I am o ako na nalalagom sa ikawalong ako, ayon nga sa Bible scholars, na matatagpuan sa 1:858. Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Marahil sa mga nakarinig sa kanya nang ito'y sambitin, hindi nila ito maunawaan. Kaya ang sumampalataya ang siyang susi upang ang pagiging tinapay na nagbibigay buhay ni Jesus ay tunay ngang ganap na makapagbusog at mag-alis ng kagutuman, maging ng pagkauhaw. Si Jesus, ito ang mensaheng dala ng mga isinusugo ni Jesus sa paglilingkod. Ang kanyang pagiging I am, ako, ang tanging makapagpapatatag sa atin. Pansinin na sa talagang ito ng I am, nagsimula sa tinapay. Hindi ba't may kaugnayan sa kalam ng sikmura? Si Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay ay nauunawaan ang kagutuman na pangunahing nagpapahina ng karakter ng isang tao. Batid niya na kahinaan natin ito, subalit hindi niya pinamumukha ito sa atin ng may pagpapahiya, kundi tinutugunan niya ito. Hindi rin kailanman niya ginamit ang pagkain upang kunin ang loyalty ng kanyang mga alagad at maging ng mga tao at itali sila sa utang na loob. Tiningnan niya ang kalam ng sikmura bilang bahagi ng pagkakalikha natin bilang tao. May damdamin, may hangganan, ngunit hindi maituturing na sumpa. Bagkus, ang kalam ng sikmura na ito ay pagpapala kung saan liwanag ay masusumpungan sa pagsampalataya na ang Diyos ay ang dakilang nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Sa pagsunod sa liwanag na ito, naaakay tayo sa makipot mang pintuan, ngunit magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa pagtahak sa makipot na daan, makaaasa tayo ng pag-akay ng mabuting pastol. Na dumaan man tayo sa lambak ng kamatayan ay walang katatakutan sapagkat siya ang muling pagkabuhay at buhay. Siya ang daan, katotohanan at buhay. Kung saan tayo marapat kumapit bilang siyang tunay na puno ng ubas. Hindi ba't napakagandang paglalarawan ito ni Jesus bilang tinapay na nagbibigay buhay? Ito ang tangi nating makakapitan, mga kapatid, sa kritikal na panahon ito. Huwag pagharian ng takot dahil sa Delta variant, tapos lockdown na naman ang NCR. Huwag na ring dagdagan pa ang takot mo maging ng iba pa sa pagpapakalat ng mga post sa social media na anti-vaccine. Huwag matakot sa mga sabi-sabi na magtatagal ang lockdown. Kaya makikisiksik ka sa mga groceries para mag-stock ng, sabi mo nga, supply, pero galing naman ng credit card, so utang pa rin. Nagtatapos lang sa na-expire ang mga dilata mong pinamili. E di parang ang mana sa ilang nabulok dahil nagtago ng higit sa pangangailangan sa isang araw. Maliwanag na pagsuway
sa iniutos ng Diyos. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Wika ni Jesus. Ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kasama natin siya. Katabi natin siya. Sanggalang natin kung kaya malugod tayong susunod sa mga tagubilin alang-alang din sa ating kapwa. Tandaan na sa pagsampalataya at pagsunod kay Jesus, hindi lamang para sa atin itong ikaliligtas, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Kumakalamba ang iyong sikmura? Purihin ang Diyos sapagkat nadarama mo pa ito. Madaling tugunan ng literal na tinapay. Pero hindi ba kumakalam ang sikmura mo? Tandaan, ang Diyos ay nagbubusog sa atin. Ang kalam ng sikmura ay hindi lamang kalam na literal, kundi maging ang ating kaluluwa ay nakadarama ng pagkalam nito. Tanging si Jesus lamang ang makapagbubusog, makapagpupuno ng ating pagkagutom sa Diyos, paghangad sa Kanyang presensya. Lumapit tayo sa Kanya, ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay nagkakaloob ng tinapay mula sa langit at tayo ay nabusog dahil sa sino man ang lumalapit sa tinapay ay nagbibigay buhay na si Jesucristo ay tunay ngang hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Bilang tugon sa kabutihan ng Diyos, ating ibahagi ang magandang balitang ito sa nakikitang pamamaraan tulad ng paglalagak ng ating mga pangako at mga kaloob para sa ministeryo ng kanyang iglesia.
Sambitin nating sabay-sabay ang panalangin ng pagtatalaga. Pinupuri ka namin, O Diyos, kay Hesus Kristo, ang tinapay na nagbibigay buhay sa walang tigil na pagpapakain sa amin at pagbubusog ng mga bagay na mapangwalang hanggan. Salamat na sa pagbabalik namin sa aming mga ikapo, pangako at mga kaloob. Ginawa mo kaming daluyan ng iyong biyayang makalangit. Itinataas at dignidad ng bawat tao at dinadala ang buong sanglilikha sa aming pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya bilang UCCP, ika-6 na artikulo. Sumasampalataya kami na sa pagkabuhay muli ni Kristo Jesus ay nagapi niya ang kamatayan at nagbigay katiyakan sa mga mananampalataya ng buhay sa kabila ng kamatayan. At tumitingin kami sa hinaharap sa kanyang pagbabalik ng buong kaganapan at kaluwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha at ipunin ang lahat ng mananampalataya sa ilalim ng kanyang paghahari.
Tayo ay lumapit sa Diyos sa sama-samang panalangin sa pagtatapos ng ating pananambahan ngayong hapon. Inibsan mo nga, O Diyos, ang aming mga pasakit. Binusog mo kami sa panahong kami ay nagugutom. Pinakakain sa panahong hindi nakadarama ng gutom. Kinakalabit kami sa mga panahon na hindi namin nararamdaman ang pagiging tao namin na nagugutom. Kung baga, pag ang buhay ay masagana, busog kami sa mga bagay na material. Kaya may mga pagkakataon na hindi namin binubusog naman o binabantayan ang aming kaluluwa na maaaring siyang nagugutom. Panginoon, nawa nga sa tuwing kami ay makadarama ng gutom. Pasasalamat ang una nawang lumabas sa aming mga bibig. Pasasalamat na nakadarama kami nito dahil nagpapakita pa na kami nga ay tao at sa iyo lamang umaasa. Ngunit sa panahong kami ay busog, ngunit ang lumalabas naman sa aming bibig ay puro reklamo. Walang kakontentuhan. Akayin mo kami sa pagdinig, O Diyos, sa aming mga pinagsasasabi. At sa kababaang loob, lumapit sa iyo at humingi ng tawad. Salamat sapagkat ikaw bilang nagbibigay buhay na tinapay, ang siyang tanging makapagbibigay sa amin ng kabusugan. Walang anuman sa mundo ang makapagkakaloob nito. Kaya naman, akayin mo kami, O Diyos, sa pagbabahagi ng biyaya mo mula sa iyong dula. Ito nawa ang siyang maging pasanin namin na sa tuwing kami ay makakatagpo ng mga kababayan o kapwa na alam naming kumakalam ang sikmura at papatulan ang pagpag. Nawa, O Diyos, ito ay magdala sa amin ng kirot sa puso at mag-akay sa amin na maglingkod sa iyo. Salamat po sapagkat sa tuwing kami ay lalapit sa aming mga dulang, alam namin may makakain kami. Ngunit nawa ay maalala rin namin yaong mga kumakalam ang sikmura, lalo ang mga bata. Lalo ang mga bata na wala pang kalaban-laban sa ganitong kalagayan. At sa mga pagkakataon na kami ay busog, nawa kami ay maghanap ng gutom ng aming kaluluwa upang ang amin namang hanapin ay ang iyong salita ng buhay. At huwag umasa, O Diyos, sa pagiging busog o matabanga ng kaluluwa dahil ang totoo, ang aming kaluluwa bilang makasalanan ay laging gutom at nauuhaw. Nalilinlang lang kami sa mga pagkakataon na akala namin ay okay lang kami spiritually. Patuloy mo kami, Panginoong, akayin sa iyong dulang. Literal man o ito ang iyong salita ng buhay sa Biblia. At nawa, handa kami, busog at handa rin kami magpakain, magbahagi ng magandang balita kay Kristo, ang tinapay na nagbibigay buhay. At ngayon, Panginoon, igawad mo sa amin ang iyong bendisyon. Mga minamahal na anak ng Diyos na kanyang binusog sa kanyang dula, umayo kayo. Umayo kayo na ibinabahagi ang tinapay na ito, na si Kristo
Jesus. At pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon at ingatan. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan. Mula ngayon at sa magpasawalang hanggan. Amen.